Magandang gabi mga kababayan. Andito na naman tayo sa ating munting YouTube channel. Mukhang painit ang painit mga kababayan ng higwaan ng ating administrasyon ngayon laban sa mga Duterte, mga kababayan. Bago ang lahat mga kababayan, paki-subscribe muna sa munting channel ko. Wala pa akong subscriber mga kababayan. Palibasa kasisimula ano ko pa lang dito sa ganitong mga usapan mga kababayan. Nakikiano lang ako dito, isa akong biker adventure, naligaw lang ako dito sa usaping parang hindi naman ako political vlogger mga kababayan. Nakikisawsaw lang ako dito kasi sa nakikita natin ang mga nangyayari dito sa ating ngayon administrasyon sa ating sa ating bansa, ng problema sa ating bansa mga kaibigan. Kaya lang parang napunta sa ang usapan, ang mga isyu na uwi na sa personalan ng dalawang pamilya mga kababayan. Ang mga mahalagang isyu nga dapat pag-usapan patungkol sa problema ng ating sambayanan medyo nawawala. Itong lahat na mga kaibigan, nagmula lang to nang una talaga nagmula lang to doon sa dalawang bagay ito pinagmulan talaga Pero ang nagiging dito mga kababayan, ang nagkaroon ng benefits dito mga kababayan ay ang mga makakaliwang grupo. Alam mo kung bakit nasabi ko yan? Kasi habang nagkakagulo ang administrasyon mga kababayan, nagkagulo ang sa ating gobyerno, diyan, natutuwa diyan yung mga makakaliwang grupo. Kasi unang-una, itong higwaan na to, nagmula talaga to sa kanila. Di ba? Maalala natin yung confidential fund ng ating Vice President sa atong mahal nga Vice Presidente nga si Inday Sara Duterte. Siya din ang DepEd Secretary, diba? Nung confidential fund nga nire-request niya, parang hindi siya nire-respeto mga kaibigan sa mga congressman natin, lalong-lalo na diyan sa yung sa senador, si Senadora kapila na yung pera ta. Senadora Contiveros, di ba? Si Contiveros wala daw siyang, hindi daw siya related sa mga makakaliwang grupo, sabi. Pero siya ang unang tumuligsa sa confidential fund ni Vice President. Tapos dinagdagan din, sinamahan din ng mga 3 itlog sa Kongreso, kasi nang ayuna naman ng ibang mga natin dyan sa Kongreso, lalong-lalo na si Tambaloslos. Ang isang bagay din kaya sumang-ayon itong mga na to sa Kongreso, akala nila ay nakipag sila parang nakikipag kontsaba sila sa mga kakaliwang grupo dyan sa Kongreso. Ang akala nila magagamit nila yan sa political agenda nila. Gagamitin lang sila niyan, hindi yan makakatulong sa kanila. Ang target lang naman yan, wasakin ang sa gobyerno sirain yung pagkakaisa ng unit team. Si Tambaloslos, iyon ang una talagang sumira dyan. Gumagatong-gatong. Kaya naalala nyo mga kaibigan, si Presidente nagmukhang tanga laging sunog yung niya no? Mamaya discuss natin yung kung kailan siya nasusunog lagi. Ang unang talaga, dahil daw sa confidential fund, siyempre pinagbintangan kung ano-anong batikos na kay Vice President. Pinagbintangan pa nila sa isyong korupsyon. Siyempre si dating former Presidente Duterte, si PRRD, bilang ama ng Vice President, mga kaibigan, medyo nasaktan siya kasi pinagbintangan, hindi naman talaga ganyan, hindi naman gawain ng mga Duterte yan, tapos pinagbintangan yung anak niya, nasaktan siya, di ba?
Kaya sinabi niya, para malinawan lahat, open book, di ba? Pabuksan yung libro. Parang malalaman ng taong bayan kung saan napunta yung pira ng bayan. Kailangan maglabas ng resibo, di ba mga kababayan? Doon nagsimula yun eh. Tapos dagdagan yung sa taking, ano, People's Initiative, yung charter change talaga mga kaibigan, no? Nanaharangan din yun, hindi nakalusot yun. Doon nagsimula yung ano, nagbabatuhan na ng issue itong mga ano na to. Kung ano-ano nang binabato, siyempre si Duterte, alam naman natin si Presidente Duterte, pag nagsalita yun, walang kimi-kimi yun. Ano yun? Ano din yun mga kababayan, yung may kumbaga sa ano, palipat-lipat ng ano yung sinasabi noon, malilito ka minsan kung medyo hindi mo alam yung style ni Duterte, maliligaw ka eh. Strategic ano siya eh, magaling siya pagdating sa ano eh. Kaya habang nagkagulo ito mga kaibigan, tingnan nyo, tahimik ngayon yung mga makakaliwa. Tatawa-tawa ang mga makakaliwa dito. Kasi ang mga tao, parang nililigaw, nakatutok sa issue ngayon na binabato. Para sundan doon sa ICC mga kaibigan, di ba? Yung sa ICC, doon na rin nag-init si Duterte. Doon na talaga medyo nagatungan na ng ano, sumiklab na yung initan kasi dahil doon sa ICC. Pero ang may pasimuna noon sa ICC, si ano, di ba? Si Trillanes, isa pa rin yun, nagpapagulo lang yung Trillanes. Siya talagang ano, sa ICC na yan. Pero si BBM nanindigan naman. Nanindigan naman si BBM na hindi niya susuportahan ng ICC ang investigasyon patungkol ano sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Medyo natutuwa pa rin ako kay ano doon, BBM, kumbaga hindi siya sumakay. Aywan lang natin kung talagang totoo hindi siya sumakay, pero sinasabi rin naman niya hindi niya susuportahan yung galawan ng ICC. Pinanindigan niya yon mga kaibigan. Pero yung nasa likuran niya, ayun talagang may gusto. Kasi nagkaano sa nipirsa na sila eh. Yung mga tatlong itlog sa Kongreso, yung mga dilawan. Ngayong dati magkalaban, dilawan at saka yung mga Marcos, ngayon nagkasanib pwersa na sila dahil talagang si BBM kung minsan masabi nating parang hindi naman siguro siya talaga ano dito sa mga Duterte. Kaya lang yung nakapaligid sa kanya, parang nagmumukha lang siyang tanga mga kaibigan. Dagdagan dumagdag pa yung first lady natin. Sa lahat ng naging presidente mga kaibigan, ang first lady tahimik lang. Ang programa ng first lady, una doon kay Ramos, di ba? Sino ba yung pangalan ng asawa ni Ramos? Di ba mayroon din siyang yung mga indigenous people ba yun? Yung tinutulungan niya yung mga bata. Di ba mayroon siyang programa doon na tinutulungan niya. Pero ito si Lisa, iba mga kaibigan, gumagalaw siya. Kung tutusin ito si First Lady Lisa Araneta, hindi naman to binubuto ng mga Pilipino. Kaya lang naman to siya na siya. Dapat yan, susuporta na lang siya sa presidente. Hindi yung parang nangyari, parang siya ang utak, gumagalaw siya nga parang siya isang opisyal din ng gobyerno. Diyan sa kanya din, parang may kinalaman din to siya, nagiging si PBBM. Tapos, diba yung sa ICC, hindi sila nagwagay doon. Itong mga kaibigan, ang isyong sunog din ulit si BBM, yung gumalaw na siya, patungkol naman doon sa sa yung inulit-ulit talaga niya itong secret deal ni secret agreement daw ni PRRD sa China. Kung ano-ano pang sinasabi niya mga kaibigan, di na lang natin isa-isahin, medyo magulo na eh. Di ba? Yung sinasabi niya talaga matagal, di ba? May interview pa nga siya, ginagatungan pa rin ng mga mainstream media. Ang binabalita ng mainstream media puro patungkol na lang sa West Philippines. Problema ng West Philippines. Hindi na ngayon
di na tayo sa pamumuno ngayon ni PRRD, pero laging kinakaladkad ni PBBM si PRRD sa patungkol sa West Philippine Sea. Di ba, sunog siya noon mga kaibigan, di ba? Ngayon, tamimi sila sa West Philippine issue na yon. Pati pa yung isa pa yung dumagdag pa yon si Antonio Carpio. Di ba? Kung ano-ano ring sinasabi ni Antonio Carpio sa para naman yung hindi justice, dati naman justice secretary yon si Antonio Carpio. Sabi niya, anong klaseng presidente daw si PRRD, hindi daw na alam kung anong agreement na pinasok niya sa China. Biro mo yun, pagpatinggan mo yung pinagsasabi ni Antonio Carpio. Akala mo may alam siya, siya naman ang walang alam. Malayong malayo siya sa discarding sa utak ni PRRD. Pero nagmamagaling. Naman talaga mga kaibigan, di ba? Nung nagsalita yung ambasador ng China, di ba? Sinabi, wala naman palang secret agreement. Wala naman palang secret agreement sa Pilipinas saka sa China. Kundi continuous lang yun ni PRRD yung nasimulan, continuous lang, di ba? Lang sila, parang peaceful ang walang pag-aaway ng mangyayari. Ang problema, pinalaki lang, ginagatong-gatungan si PBBM, kawawa, nagmukha siyang tanga dito eh. Di ba, nagsasalita siya eh. Kinakansila na daw niya yung agreement nila sa wala naman pala siyang ikakansila niya, wala naman pala siyang Mayroon pa nga itong niya mga kaibigan. Pakinggan natin yung niya sa kuan. Ang anumang kasunduan na posibleng pinasok ng Pilipinas. I have said that before. When this first came up a few months ago, and it turns out that the Chinese are insisting that there's a secret agreement, and perhaps there is. And I said, I don't know anything about the secret agreement. Should there be such a secret agreement, I am now rescinding it. So I've rescinded it, if indeed it exists. Ayon pa sa Pangulo, masyado pang maaga para sabihin na may liability nga si dating Di ba nagmukhang tanga lang siya mga kaibigan? Kasi noong nagsalita yung Chinese ambassador, di sunog siya. Diba? Wala naman palang Wala naman pala. At saka alam naman pala ng mga kabinete niya eh. Di ba? Nagmukhang tanga lang siya. Hindi siya sinasabi. Sabi niya, hindi daw in-inform sa kanya eh. Nagmukha siyang kawawa. Yung kabinete niya alam pala kasi 7 months ba yung continuous yung nila eh. Mula sa panahon na PRRD eh. Yung agreement. Tapos ang inaano niya, yun daw secret agreement ni PRRD. Para siyang humahabol sa wala, siya rin ang nasunog. Sumunod kay mga idol, itong huli talaga, dito mukha talaga siyang tanga eh. Anga-anga talaga sa dito, mga idol. Kawawa kung isipin mo, kawawa ang ating presidente. Lagi siyang sa mga nakapaligid sa kanya, di ba? Yung sa droga. Itong sa issue ng droga, mga idol, yung nasabat nilang droga, yan ang talaga nakakatawa eh. Yung simula pa lang, marami ng questionable na agad eh. Yung sa natagtag Batangas. Sa natagtag Batangas 'yon, di ba? Sabi ng mga taga doon, mga idol, ba daw napunta diyan yung van. Na samantalang bago makarating diyan, tagtad naman daw ng lalong-lalo yung galing sa Limere. Tagtad naman daw yan yung checkpoint. Paano nakalusot yung van? Palusutin na lang natin mga kaibigan, nakalusot. Mag-search ka lang, huwag mong laruin. Nakalusot na, palagay natin, nandoon na sa matagtag, di ba? Na-hold na sa checkpoint. Pangalawa mga kaibigan, yung almost 2,000 tons na Invictus. Paano nagkasya ngayon sa isang puton van mga kaibigan? Kadami noon, almost 2,000 tons, di ba? Paano nagkasya yun? Hindi naisip yun ng mga ni PRRD. Yung director nagbalak noon, dapat nag-isip din. Wala ring utak eh. Dapat elf na lang kunwari ang ginamit nila, di ba? Pahayaan na lang natin yung driver, nag-iisang driver patungkol dyan. Di ba? Siguro mga tanga-tanga din yung sindikato na yun. No? Biro mo, nasa almost 14 billion ng halaga.
itinakbo ng ano, walang escort, wala lahat, isang tao lang ang nagdala. Doon pa lang mga kaibigan, questionable na eh. Galit teacher namin pa. Tapos, Mga kaklase kong babae nasa concert. Tapos daw pagdating pa sa ano, pagdating pa ngayon sa medyo hindi sila makalusot mga kaibigan, nakarating na yung mga tao, reaksyon ng mga tao, no, imposible. Alam niyo ngayon mga ilang araw pa lang, napabawas ng pabawas mga kaibigan yung ano nila, yung volume na ang ano nila, infectos, no, nagbawas, ang laki, mga discrepancy nila araw-araw nagbabawas. Para bang pagkasyahin na lang nila sa ano, sa sa photon ban. Nakakatawa eh, nakakatawa. Pati nga yung kung mapanood nyo mga kaibigan, siguro napanood nyo na yung video noong interview yung pulis. Hindi makapagsalita yung captain ng pulis eh, binubulungan, may bumubulong pa nga eh. Pati si presidente, tinatakik pa niya yung pagtanatanungin yung pulis, uunahan pa ni presidente eh. Ya? Kaya natulala yung pulis eh. Tumawa yung pulis doon, mukhang tanga din eh. Nabigla siya eh. Kasi yung mga ano, gumagawa ng gimmick, si presidente pinapahama nila. Ang si presidente nung in-interview nagsalita na ng tapos, yung pala hindi paano eh, labas-pasok yung sinasabi ng ano eh. Kampo niya 'di ba, sabi pagdating nila doon, nagsalita agad presidente nga ano, high ano ba yung cocaine, 'di ba? High class yung anong tawag nito? High grade yung ano, nakuha lang siya mga kaibigan. Tapos yung pala, sabi na ano na daw, na-test na daw ng PNP. Kaya lang hindi malaman kung saan tinitest, kung sa laboratory ba sa Krami. Pero ang dapat noon mga kaibigan, ano eh, ang authorized talaga noon, dapat ano yon sa PDEA yon. Tapos undang huli, nabago na naman ang statement nila, di ba? Pag nagsalita ni presidente, tapos na yun, dapat close na yun, tapos na yun. Eh hindi, nabago na naman eh, pinagmukha nilang tanga sa presidente. No? Kawawa sa presidente. Kaya mga kababayan, mainit ang ano to eh, kasi nakatutok dyan yung ano ngayon, issue. Nakatutok sa mga ilang araw. Ngayon mga kaibigan, sunog na yung issue, parang ano na, pinagtatawanan na sila eh. Gumagawa mo lang sila ng ano, mga issue nila, mali pa, akala ko nga noon, ipagbibintang kay Duterte yun eh. Parang yun nga yata talaga, para magbuwal lang talaga ng Duterte eh. Kaya di pa rin tayo magkumpiyansa mga kaibigan, baka mamaya biglang ano yan. Tulad ngayon si Pantaleon Alvarez, nanganganib na dahil doon sa Maisog Rally. Nagsasalita siya na nung narinig ko ngayon, naku patay to, ano to. Irereklamo to, di ba? Nang nanawagan siya, magbitaw na ng suporta ang mga sundalo, kasundaluhan sa mga kapulisan sa ano na commander-in-chief. Medyo ano yon, no? Parang nasa borderline siya noon mga kaibigan. Parang nasa borderline siya noon, o bakal nakalabas na siya sa ano, borderline. Kumot na delikado tong ano ni Alvarez na to. Ayon nga, parang paimbestigahan, ipatawag na yata sa DOJ. Alam naman natin mga kaibigan, pagka hindi kayo kaalyado, pag pinatawag na kayo sa DOJ, wag na kayong umasa na may ano pa yon mga kaibigan. Matik na yon, di ba? Ngayon, ang mga hindi kaalyado, pag pinatawag dyan sa Senado o kaya sa Kongreso, matik na yon. Huwag na kayong umasa pa, maganda pa ang tatakbuhan niyan. Tapos, ano na naman mga kaibigan, mayroon na naman silang diversion tactic, di ba? Parang ilihis. Gusto na naman yatang ilihis ni First Lady itong issue kasi dalawang ano na nasunog si PBBM. Nagmukhang tanga si PBBM. Una-una doon sa ginangawa-ngawa niyang secret agreement ni PRRD doon sa China. Sunog siya doon. Di ba? Nung nagsalita na ang yung Chinese ambassador dito sa ano, sunog siya. Tapos ito na naman ginagawa nilang pakulo ano daw, nasabat nila ng mga droga. Wala na naman. Ang akala nila, maano nila yung mga tao. Hindi na mauto mga tao ngayon, mga idol, nagbabantay. Matalino pa nga tao kasi nung una pa lang question agad yung mga tao. Diba?
Kung nakapaligid ni, ano, PBBM, wala din. O, tingnan mo si Abalos. Di parang Kingkoy din. Ito, si Abalos, nag-import din to siya. Siguro, pag kung nagwagi pa siya noon, gagawing ano niya doon sa ano daw, yung sa, di ba? May balak yan yata at siyang tumakbo ng senador eh. Gagawin niyang bida-bida yun sa ano siya, yung accomplishment na yun. Biro mo, napakalaking halaga ng shabu, nasabat niya. Kaya lang, kinarma din sila mga kaibigan. Ang sumunod ngayon, ito namang paano naman ni First Lady Lisa Marcos, mga kaibigan, patungkol na naman kay Sara yung issue niya, bad shot daw si ano, Vice President sa kanya, di ba? Yung pinakitang video matagal na yun nung papunta sila sa palabas lang ng bansa. Nung pinapalaki lang ka, di ba? Umalis si ano, sabi nag-walk out daw si Vice President. Protocol naman pala yun pagka ano, kasi papaakyat na sa eroplano yung presidente. Hindi magtagal yung Vice President. Ginawang ano yun. Tapos, pinakita nila yung video na yun. Pero ang inaano talaga ni First Lady, di ba ngayon lang siya nagsalita nung sumabla yung sa droga. Noong sa Maisog Rally, di ba nagpunta si Sara Duterte doon, si Vice President. Hindi mo malaman yung video sa Maisog Rally ba yun o dito pa yun sa ano, sa prayer rally dito sa Manila, yung kay Kibuloy. Basta yung sinabi ni Presidente, dating Presidente PRRD, noon may kandidato pa bangag si BBM. Ngayong presidente na bangag gihapon si BBM. Tapos tumawa si ano, ang inaano ni First Lady nung tumawa si Vice President. Yun ang inan niya, sabi niya masama daw loob niya kasi ang ina ng asawa, ang presidente, tinatawag daw nga bangag. Pero hindi naman si Vice President ang nagsabi noon, kundi yung dating presidente, yung tatay niya. Walang kinalaman siya, no? Kaya lang siya ang tinatarget ni First Lady. Ito si First Lady rin, isa ditong gatong-gatong, di ba? Matagal ng issue yan kay BBM, yung pagiging bangag. Ang problema, hindi nila sinagot. Kung ano-anong diversion tactic ang ginawa nila, dapat yun. Para matapos yung ano na yan, issue na yan. Hindi nagpa-drug test sana si BBM. Kailangan drug test yung yung hindi-request sa mga tao, magpa-drug test siya, dapat transparent. Hindi pwede yung basta magdala na lang doon ng resulta sa drug test. Kailangan drug test, transparent siya. Pakita talaga sa publiko, magpa-drug test siya. Yun ang nire-request eh. Pero hindi nila ginawa. Ang ginawa nila, gumawa sila ng issue nga pa-divert sa ang atensyon ng mga tao. Habang ganito ang sistema natin, ang mga kaibigan, ang mga makakaliwang grupo, wag silang magkumpiyansa kasi mga kakaliwang grupo magpapalakas ulit yun kasi parang napabayaan yung kasi nalilihis ang atensyon ng mga tao dito sa mga issue ngayong kung ano-anong issue yung pinapalabas nila. Yung naghihingalo ng insurgency sa bansa natin, parang napabayaan. Tapos yung mga issue nga dapat pagtuunan ng pansin, napabayaan. Yung may bagong hamon pa naman si PRRD, may napanood ako sa YouTube sa video ni PRRD, ang sinabi niya kailangan talaga yung yun pa rin yung patungkol pa rin din sa liquidation sa gastos nila. Kailangan magpa-liquidate, ipapakita nila para malaman ng taong bayan yung pira ng gobyerno kung saan napunta, saan lang ginagamit. Yan mga kababayan, isa pa rin yun. Ang lang naman ni PRRD, minsan yung niya. Pero may tama. Sila, ang dami silang issue, pero sabi ng dating abogado ko sa NLRC, kumbaga, walang merit mga kaibigan. Ang daming sinabi pero walang merit, no? Kumbaga lang eh. Kasi may naano ko dating abogado ko sa sa NLRC mga kaibigan. Pinagtatawanan din ako kwento ko lang to, sarili ko to. Pinagtatawanan ako ng ng mga ibang may mga kaso doon sa NLRC. Kasi sila mga kaibigan, yung ibang kasi naghintay kami sa hearing namin, iba-iba kasing oras eh. Tabi-tabi kasi yung mga doon eh. Yung mga
office ng mga arbiter. Magkatabi-tabi, mga room doon. Doon kami nakahilira sa hallway. Kanya-kanya kami bit-bit ng namin. Anong tawag nito? Hindi ko natuloy mabanggit. Masakit magparinig ng teacher. Ang position paper, mga kaibigan, kanya-kanya. Nakaupo kami. Sabi ng may abogado ka na. Mayroon. Mayroong nagpapakita pangalan ng nila mga kaibigan, mga position paper. Ang kakapal. Ang daming sinasabi. Ang kakapal ng position paper. Gawa ng mga abogado yon. Diyan ko rin masabi mga kaibigan, ang mga abogado, hindi lahat ng abogado magaling. Pero yung abogado ko, mga kaibigan, pero patay na ngayon. Si Celso Mortes, tatawa-tawa lang. Alam mo, ang ginawa, ang dala kong papel, 3 bond paper lang talaga mga kaibigan, 3 palid lang. Natatawa yung sabi pa nga sa akin ng iba, yan bang position paper mo? Kasi submission ng position, parehas kami, submission ng position paper. 3 palid. Nagtatawa na, mag-abogado mang gumagawa yan. Di lang ako mimik. Nakaupo na ako kasi si Celso Mortes. Ay, nabanggit ko ng pangalan mga kaibigan sa ko. Pero wala na, patay na yon si yung nabanggit ko. Nung makita nila yung mga kaibigan, nung makita niya isa, alam, patingin. Nung makita niya, hindi siya makaimik yung position paper ko. Direkta, parang style Duterte rin. Direkta talaga, sabi ni Celso, ang daming sinasabi, wala namang merits. Kung ano-ano lang sinasabi. Nung submission ng position paper mga kaibigan, hindi makaimik-imik yung ang ginawa ng kalaban ko, talagang puro offer na lang, puro areglo na lang. Sunod nung mag-reply na, submit na ng reply, nandoon pa rin ako mga kaibigan. Kwento lang to sa karanasan ko mga kaibigan hindi to patungkol dito sa Hindi nagdala ng reply paper yung abogado ng Calvera, ibang abogado nang pumasok. Yung unang abogado nang mag-submit ng position paper, hindi na bumalik. Pangalawa, ibang abogado na naman. Tapos ang i-offer, yun pa rin ariglo. Sabi ko, bayaran nyo na lang yung hinahabol ko na kasi money claim lang naman tong sa akin. Yung sa akin lang naman, kung ano yung ipinagkaloob sa gobyerno, kung ano yung nasa batas, yun lang naman ang sa akin. Wala naman ko ibang hinahabol. Yung overtime lang naman, kailangan, pati yung mga holiday, bayaran nyo na lang. Bilangin na lang natin kung ilang buwan ako. Kung sa isang buwan, ilang holiday, sa isang taon, ilang holiday ang noon. Mabibilang naman Yun lang bayarin. Talaga siningil ko mga kaibigan. Binabarat. Hindi ako pumayag. Sunod mga kaibigan, ibang na naman, ibang abogado na naman, yun pa rin. Ngayon, ang sabi ng arbiter, ang lahat na dokumento na isasubmit nyo, kailangan itong complainant may pirma. Pero pag walang pirma ang complainant, hindi valid yun. Kailangan lahat na ipapakita yung ebidensya. Iba kasi ang labanan mga kaibigan sa naranasan ko doon sa sa NLRC. Iba ang labanan sa ordinary court at saka doon sa NLRC. Maraming magagaling na abogado sa ordinary court. Pagdating sa NLRC, nagmukha silang tanga, mga kaibigan. Ganon din ang sitwasyon dyan sa mga kaibigan. Kaya nakwento ko to sa inyo. Kasi mayroon mga kaibigan, mayroong di ba, may dalawang abogado nga sikat, international lawyer sa atin mga kaibigan. Hindi ko lang pangalanan sa inyo Sikat, yung may hawak dati sa kaso ni Estrada. Di ba? Alam nyo na siguro kung sino mga abogado yon. Mayroon silang na pamangkin yata yun o kaano nila. Basta mayroon ding naging isang magaling din na abogado. Wala ring siya, pero humawak siya sa isang kilalang dito sa Pilipinas, isang electronic company. Sikat na electronic company. Itong magaling na abogado, kaya kinuha to sa kumpanya na yan. International company yan Nasa FTI ang niyan
Nung kinuha siya mga kaibigan, 3 kaso sa ano na yon, sa NLRC, 3 kaso sa kumpanya na yon. Yung abogado walang naipanalo kahit isa. Pero magaling na abogado yon. Wala siyang naipanalo kahit isa mga kaibigan. Doon medyo ano siya, ano boss, doon sa ano, usap-usapan doon sa mga doon sa narinig ko lang ng usapan ng mga abogado doon. Sabi kawawa tong abogado no, bata pa pero kawawa yung ano niya, no. Kasi sabi, iba kasi ang ano labanan dito sa NLRC, iba ang labanan sa ordinary court. Dito sa NLRC pag nalit yung kalaban mo, hihintayin niyo. Doon sa ordinary court, pagka nalit ka, mumurahin ka pa ng ano ng judge Pagalitan ka ng judge Doon sa ordinary court, i-cross-exam yung ano complainant, paikot-ikotin. Pero dito sa ano, sabi nila dito sa NLRC, labanan dito ng mga papel. Ebidensya ang maglalaban-laban dito, mga papel ang maglaban-laban dito. Kaya ano daw, pagka hindi mo kabisadong galawan sa NLRC, magmukha kang tanga. Ganon din yan sa ano mga kaibigan, sa politika, yung sa style na ano ni sa Duterte, di ba? Tulad niya ni ano Antonio Carpio, di ba? Abogado yan, ya, mga ano yun. Anong sinabi niya ano kay Duterte? Hindi niya alam eh. Magaling siya, kung sa magaling, pero mas ibiro mo, naalala ko yung sinabi niya, panood ko, sabi niya, anong klaseng abogado, anong klaseng presidente siya? Hindi niya alam ang agreement na pinasok niya. Di ba? Abogado nang sabi niyan, Chief Justice pa yon. Panahon yata yon ni ano, ni Aquino yata yun siya, kay Tino yata yun siya, o kay Gloria, kay Tino yata yun. Nagsalita siya ng ganun, hindi niya alam. Ano ni Duterte. Naugukan siya ni Duterte, si Duterte napakagaling, mga kaibigan. Parang sabi nga na may balak daw ipatawag si Duterte sa ano, kongreso ba yun? Maraming nagsabi, hindi ipatawag na para pangaralan sila. Piskal, dating piskal yun si ano, Duterte. Sino ba sa kongres ang makatapat ni Duterte? At saka mga kaibigan, si Duterte, siya lang talaga ang presidente nga hindi mayabang. Oo, matapang siya, pero hindi siya mayabang. May ang dami niyang nagawang proyekto mga kaibigan, pero may proyekto ba siyang inaangkin? Wala. Di ba? Wala siyang inaangking proyekto. Kasi ang sabi niya, bakit daw niya aangkin? Hindi naman daw sa kapira niyan. Pira daw yan ng taong bayan. Di ba? Ang dami niyang nagawang proyekto. May inangkin ba siya? Nga project niya yan? Wala. Hindi niyo marinig, di ba? Yung iba dyan, yung airport pala sa Tacloban, hindi ko alam. Nakapangalan pala, Romualdez Airport pala yan. Aywan ko lang kung dati Romualdez Airport na ba yan. Pagka alam ko, Tacloban Airport yata yun eh. Ngayon nakita ko yung post ng pinsan ko kasi nandoon sa airport. Ayun ko, pumunta yatang Manila yung pinsan ko. Romualdez Airport pala, Tacloban City. Ang nakalagay, Romualdez Airport, Tacloban City. May ko, Romualdez Airport pala yung Tacloban. Hindi ko sabagay, hindi pa naman ako sumakay kasi ng aeroplano, kaya hindi ko alam. Kaya lang, parang nabigla talaga, nagulat ako. Kaya malaking pagkakaiba sa pamumuno ni Duterte. Ngayon, pipilitin nga parang higitan ni BBM, hindi niya kaya mga kaibigan. Tayo, bagsak na tayo ngayon eh. Panahon ni Duterte, hindi. Sabi nga ng mga kakilala ko mga Pilipino, no, itong mga kaibigan ko, mga kaibigan, tapos yung mga kasamahan ko nag-abroad, nag-Saudi. Sabi nga nila, nung panahon ni Duterte daw, ang mga Arabo, pag may nakitang Pilipino sa Saudi, ang tataas daw ng kamay, sabihin daw ng mga Arabo, "Hey, Duterte!" Ang tawag na sa mga Pilipino, Duterte. Ganun kapopular si Duterte, mga kaibigan. Pero ngayon, wala na, bagsak na naman tayo. Diba? Dati, taas na una tayo sa ibang bansa eh. Kilala, popular tayo. Nire-respeto na presidente natin. Pero ngayon, na matutunugan nilang bangag presidente natin, anong ipagmamalaki natin yan? Di ba? Dapat, yung issue na yung bangag atong presidente, sa halip na sasama ang loob ni First Lady kay Sara. Ayaw ko bakit si Sara ang buntunan niya ng dyan, sama ng loob. Hindi naman si Sara ang nagsasalita niyan. Wala naman sinasabi si Sara.
Bakit sa issue ni Maharlika? Si Maharlika talaga araw-araw bangag eh. Bangag ng bangag si ano eh, BBM. Bakit hindi wala silang magawa ni Maharlika? Mahilig naman yan sila, yung mga attack dogs ni ano, First Lady, mahilig naman yan magpatawag dyan sa ano, di ba? May mga Senate inquiry, di ba? Sa Senado, sa Kongreso, may mga, bakit pagdating kay Maharlika wala silang magawa? Ano yun? Hindi basta-basta, tatawagin si First Lady nga ano, kidnapper. Ano tawag niyan? Di ba may kaso yan? Bakit hindi niya idemanda sa ano? Hindi niya tangayin sa korte si Maharlika. Kasi gusto nga rin ni Maharlika idemanda sa korte parang doon daw maglapagan ng ebidensya eh. Malakas loob talaga ni Maharlika haharapin sila eh. Hindi na magawa-gawa yun. Pati yung pagiging bangag, presidente ka, tatawagin kang bangag. O bakit hindi na lang sumagot si presidente dyan? Hindi na lang siya magpa drug test. Parang matapos yung issue. Magpa-drug test pagkatapos, mapatunayang hindi siya bangag, di pailan ng kaso yung ano. Pailan ng kaso yung sino yung nagsabing bangag siya. Kaya lang problema, sa halip na sasagutin nila, nagda-divert sila ng ibang issue eh. Gumagawa sila ng ibang issue, ang sunog naman. Lagi namang sunog. Yung patungkol sa West Philippines eh. Nalagay sa alanganin kasi yung foreign policy ni BBM. Ngayon, kinakaladkad na lang niya si PRRD kasi yun na lang naman maibutas nila eh. Yung secret deal daw. Doon nga siya nagmukhang tanga eh. Wala naman palang secret deal eh. Secret deal siya ng secret deal eh. Ayaw kasi makinig. Nakikinig siya sa mga nakapaligid sa kanya. Kawawa din naman natin presidente kung tutusin. Kawawa. Kasi pati pa nga yata First Lady, nagpapahamak sa kanya. Ano yung mga nangyayari ngayon? Kasi nga ating presidente talaga, hindi naman talaga siya nanindigan na, pwede naman siyang pwede naman sitahin yung mga alipuris niya. Itigil niyo yan, di ba? Yung mga, kung ano-ano yung ginagawa. Gusto talaga ng, yung mga alipuris niya din, ginagamit lang siya, para talagang mabuwal yung mga Duterte. Kasi hindi sila magkapasok-pasok uli sa gusto nila. Andyan yung mga Duterte, mga kaibigan. Malaking ano talaga sa kanila yun. Si BBM, mga kaibigan, 2 taon na, pero mayroon na bang nakikitang nagagawa yung hindi makalimutan ng mga Pilipino? Itong sabi lang breaking daw to. Breaking record daw tong itong 2 tons nga droga nga nasabat nila. Sila din ang nasunog, mga kaibigan. Ang lumabas sila rin ang kaya. Hindi nila alam kung paano nila ilusot eh. Kaya nakakatawa eh. Mabuti pa nga si Irap. Mayroon pang si Irap nga hindi parang kung isipin nga natin, malaking utang na loob pa sa mga Pilipino kay Irap yan. Diba? Yung Ayungin Shoal, mga kaibigan, kung hindi lang pinasadsad ni Irap yung BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal, wala na eh. Tiko posisyon ng mga Chinese dyan. Hindi lang makaposisyon ng mga Chinese dahil dyan sa Sierra Madre na yan. Kasi ginawang outpost ng ating mga sundalo, mga Philippine Marines. Kasi sa atin naman talaga yon. Pero kung hindi naisipan ni the former President Irap Estrada na isadsad yung Sierra Madre dyan, wala. Chinese ngayon ang nakaano dyan. Baka mamaya may reclamation na Chinese dyan. Si Pinoy, anong nagawa? Si Gloria, anong nagawa? Di ba? Puro plunder. Kaya nga siya nakulong dahil kasong plunder. Saka naisahan pa si Estrada, mga kaibigan. Isahan nila. Hindi, kawawa din si Estrada. Hindi nakatapos niya. Mayroon sila kasing batong kaso ni Estrada eh. Mayroon, alam mo naman dito sa politika natin, napakarumi. And ang nangyari kasi sa atin, pagkatapos ng eleksyon, dapat may manalo, sa halip susuportahan, hindi, sisirain na, hanapan nila ng butas, hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Ang natin, mga kaibigan.
Itong ano natin ngayon mga kaibigan, ha, yung mga nakikita lang natin yan sa mga nangyayari, talaga aktual nga nangyayari sa ating mga ano, sa administrasyon ngayon. Kung yung kumpara lang natin sa dating administrasyon ni Presidente PRRD. Sa ano ni PRRD noon, pagpatungkol sa droga, kahit sino ano sa kanya, human rights o ano, talagang detalyado kuha niya eh. Ha? Hindi pa bago-bago yung ano, hindi katulad ngayon ni PBBM, isang ano pa lang, wala, hindi niya alam eh, nagmukha siya, kumbaga ginagatungan na siya, kumakagat siya, bandang dulo, mali pala yung ginatong, ngayon, unti-unti lang binago. Medyo kambyos lang ngayon mga kaibigan, di nagmukhang tanga itong presidente, kawawa yung presidente natin, nagmukhang tanga. Ako nga, nung unang vlog ko, sinabi kong ugok-ugok kasi presidente natin. Nabagay mga kaibigan, ay talaga namang ano, dapat ngayon, mga detalye, ano muna, clarification of details muna bago ka talaga maniniwala. Kailangan talagang malinaw. Hindi yung, sir, ito, ganito na lang. Ngayon, ano agad ng, media. Diba, bigay agad ng konklusyon. Ayun pala, hindi pa pala ano yon. Kasi una-una, ngayon, siguro naisip ng mga yung tinatawanan sila ng publiko. Pero ay ako nga mga kaibigan, hindi naman talaga ako magaling na pero ko talaga yun. Paano nga naman napagkasya sa puton ban. Yung almost 2 tons nga bigat ng Invictus, di ba? Kahit anong klaseng yan, basta 2 tons mga kaibigan, talagang hirap talaga ikarga sa isang puton ban yun. Tapos mayroon pang ngayon lumalabas na itong bandang mga police report na hindi lang daw pala isang sasakyan ang kinakargahan niyan kasi magkaiba daw ang balot eh. Nagbigay na ng konklusyon yung natin, presidente. Di ba dapat pagka gano'n, nagbigay na ng yung presidente, yun na yun. Hindi, pinagmukha lang tanga yung presidente. Kasi sabi naman yung simple mathematics daw yan, may simple mathematics pa sila ngayong lumalabas eh. Noong una, talagang kinukumpirma na nila. Tapos ngayon, binawi nila. Wala, nasunog na. Wala talaga, unang simula pa lang, walang naniniwala. Doon pa lang sa yung walang kumusyon nga nangyayari. Mahirap yun. Kay Duterte nga dati, bakbakan bago mo na lang mapasok, bago na makuha. Ngayon, walang kahirap-hirap, para nga lang silang namitas ng pakwan eh. Ha? Para lang talaga silang namitas ng pakwan. Walang kahirap-hirap. Kaya mga kaibigan, tapos siguro ngayon may diversion na naman sila, gusto na naman lang ilihis ang atensyon ng mga tao kasi kakahiya yung ito na naman si First Lady na naman, si Vice President na naman ang inaatake niya. Wala pa rin. Yung interview na ni Anthony Taberna, mga kaibigan, hindi ko na ipakita sa inyo yung interview. Kahit anong gagawin talaga nila, mga kaibigan, hindi nila kayang Pero kung tutusin mga kaibigan, mula pa sa tatay ni PRRD, pati yung si Marcos Sr. mga kaibigan, magkano yun? Magkakaibigan na yun. Kasi dati pala yung tatay ni PRRD, kabinete ni Marcos Sr. Tapos hanggang ngayon sana sa mga anak, kailang may sumira mga kaibigan. Siguro dahil din yan sa ambisyon sa politika. Yan, ngayon. Nasira. Tapos yung sa interview dati ni PBBM, sabi okay naman daw yung nila pagsasamahan lang ni Inday Sara, sabi niya. Sa trabaho, wala naman daw silang problema. Tapos ngayon, nung tinanong siya ulit mga kaibigan, ang sabi niya, complicated daw. Complicated na daw. Ibig sabihin yan mga kaibigan. Habang ganyan mga kaibigan, ulitin ko, yung mga makakaliwang grupo niya, nagtatawanan yun. Ano yun? Sila ang nagkaroon ng benepisyo nito mga kaibigan, yung mga kaliwa. Kasi nagsimula din sa kanila yan eh. Sino ba talaga ang humaharang sa confidential fund? Diba yung mga makakaliwa mga kaibigan? Sumakay ngayon yung
sumakay sila. Di ba? Na-question yun hanggang sa ano yun, pumitik ng salita si PRRD patungkol doon sa pabuksan yung libro ng mga ano. Tapos napunta na doon sa charter chain. Yan doon sila na nakatutok, charter chains eh. Sa halip na pababain yung presyo ng bigas, doon sila sa charter chains talaga nakaano eh. Sunog din yun. Kaya ayun, nag-ano na ng isyu hanggang ngayon. Ito ngayon mga kaibigan, di ba? Sa halip na papalaguin ang ekonomiya natin, papalaguin ang ano natin, parang yung sa agrikultura natin, parang magiging food sufficient tayo. Yan pangako ni ano PBBM. Wala. Ngayon wala tayo mga kaibigan. Diba? Kaya magulo mga kaibigan. Kaya ako nakikisaw-saw na rin ako sa isyu. Pero wala naman akong ano talaga dito mga kaibigan. Mga politics na to. Wala akong alam dito. Ang mga sinasabi ko lang, yung mga naririnig, nakikita ko lang, yung mga nababasa, yung actual nga nangyayari. Yung mga nangyayari talaga. Nangyayari sa ating paligid ngayon. Diba? Lahat naman siguro tayo, nararamdaman natin kung anong pagkukulang ng ating gobyerno ngayon, mga kaibigan. Walang ano ngayon, lahat tayo nararamdaman kung anong pagkukulang ng ating gobyerno ngayon. Kaya dapat magsalita tayo. Hindi pwedeng mananahimik na lang tayo dito. Kasi magsalita tayo, malay mo, matauhan sila, di ba? Ayusin nila. Dalawang ano lang naman dito eh. Matauhan sila o lalo nila tayong gigibitin habang may nagsasalita. Kasi itong administrasyon ngayon, mga kaibigan, diktadorya eh. Yung mga government official nga hindi sumasangayon sa kanila. Kasi yung mga attack dogs, hahanapan agad ng butas, lalong-lalo na yung sa presidential office. No, hahanapan agad ng butas. Tapos yung DILG, pagka hindi isa pa ring attack dog yung sa DILG. Lahat yun sila mga kaibigan, nakatutok lang. Tsaka isa pa, may napapansin ng mga kaibigan sa mga video. Tingnan nyo yung mga mannerism. Halos lahat sila may mga mannerism mga kaibigan. Yung ibang nagbabalita niyan, yung ibang mga vloggers talagang binibilugan yung ng mannerism ng mga nakapaligid ni presidente mula sa presidente hanggang doon sa mula hanggang Tambaluslos, hanggang doon sa DOJ, hanggang doon sa DILG. Yung sa DILG, yung pangiwi-ngiwi mga kaibigan. Andyan talaga, hindi talaga mapigil, pangiwi-ngiwi talaga eh. Yan daw ang sa mga mannerism sa mahilig gumamit ng pulburon. At maraming salamat sa mga nanonood dito sa ko mga kaibigan. At saka pati na rin sa hindi nanonood, maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi. Biro lang mga kaibigan. Pasensya na sa mga kaibigan. Anong oras na ba? Alas 10 na ba? Maraming salamat ulit. Ulitin ko mga kaibigan, maraming salamat ulit. At saka huwag niyong kalimutan din mag-subscribe sa YouTube channel ko mga kaibigan. At magandang gabi sa inyong lahat. Duterte po, huwag nating pababayaan ang ating mahal nga mabuting leader dito sa ating bansa, si Duterte. Inday Sara Duterte, PRRD, o kahit sinong Duterte mga kaibigan sa pamilya ni PRRD. Yun sila yung mga mabubuting leader sa ating bansa.